baton, pagbuhi, unsa pay laing termino ana, kung ingon tagbaton unsa ba? Imong giatiman, imong di ba? It goes with a lot of responsibility. Pero kini ba mangayo tag pagpasabot nganong angay pa man nga dunay lokal nga balaod para ana kung responsibilita nga tag-iyas atong mga pets. On the line mga kaigsunan, pasalamat as higayon atong ikaban via phone patch si City Councilor Cecil Yuko ang di ni nangamahan but nanginahan sa nasangpit nga sugyot balaod nun. Con Cecil, maayong buntag ma'am. Good morning, Sir Paul. Good morning sa mga viewers and listeners sa Bugsakit. Yep. How was it yesterday? Unsay nahitabo kagahapon? Kindly walk us through, Con Cecil. Sige. Gahapon nag-usab ta og mura og siya meeting no or caucus, especially catered to the barangay 51 barangay chairman. Kay gusto nato nga ipasabot pagyud og tarong unsay unod sa katong ordinance nga ato ang gi-propose nga ang title ato ownership and handling of dogs and cats no in Usami City, then empowering the barangay. So medyo din nga topic na ay mga kulang pa nga pagpasabot sa ato ang mga barangay. Mautong naka-meeting ta og usab after the proposed after the scheduled of the second reading. Second reading. Itong nakalabay unta atong regular session. Sige. Atong Tuesday. Cons, kadyot para yes. Sige, kadali. Para benefit sa mga naminaw nato, sa yanong mga naminaw nato, of course including me here sitting, kining unsay rason nganong di ba naa naman tay Republic Act on Anti-Rabies and it goes with pet ownership ang pagka-responsable nimo, pero nganong naa pa may kinahanglan pa man ang local ordinance to that effect? Yes, although na natay RA no nga 9482 ang number adto nga anti-welfare anti-rabies act nga nagbawal siya sa mga stray dogs, nagbawal siya sa mga pet owners nga pasagdan ang iro nga ipagawas or naputoy mga regulations nga unsay buhaton kung ang imong iro makapaak, makadisgrasya sa tao. Pero kinahanglan man gud ni siya nga i-strengthen nato diri sa atong local ordinance para mo tailored fit bitaw gyud siya sa ato ang needs sa atong city. RA is not enough. Kay we need to empower the barangay kay sila man ang tagtungod dinha sa ilahang barangay ang mga stray dogs. So we want to prevent mga accidents nga caused by these stray dogs which gikan pa sa katong panahon pa nga mayor si kung Ando, nakita na niya ang problema, nakita na niya ang mga effects nga unsay ill effects kung daghan kayo tag stray dogs diri sa atong syudad. And gihinay-hinay na gina siya og address sa ato ang city vet hangtod sa panahon ni kung Indi nga kamulo ng gihapon wala pa gyud na totally sulbad ang problema. So because ang city vet dili niya kaya atubangon ang tanan nga pagdakop sa stray dogs o pag-prevent sa stray dogs diri sa ato ang 51 ka barangays. Kay imagine up to November puno na kayo ang schedule sa barangay nga pagbuha aning stray dogs, pagdakop aning stray dogs. So up to November puno na, wala pa na human ang kuano pagid na sulbad gihapon. So inig-abot sa November ang katuna pong isa ka barangay manawag na sad kay na po sila problema sa ilahang stray dogs. So kani nga ordinance will authorize, empower the barangay. It's not putting so much pressure sa barangay nga kana na lang ang ilahang atubangon, manakop na lang silang iro everyday. No, but it will empower the barangay to help the city vet address the problem of the whole city. Bali kaabag sila.
in short. Yes, Sir Paul. Muna atong gipasabot kagahapon unsay mga responsibilities sa barangay and how to make this ordinance work for them, work to their advantage. Dili ingon nga ang kani nga ordinance apilo na to sila og penalize, apilo na to sila papriso, apilo na to sila file og kaso. No, it's empowering. So giving authority, giving them powers to also act as the city vet's aid, no, Sa ilang barangay. in disposing or how do you call it, catching stray dogs. Sige, Cons, to cut it short, unsay how sure are we nga pag naa na ni mapasar na ni pohon next week effective ni siya? I mean, asa ni siya magsugod? Asa na to tanahon ang pagka-epektibo ini? Sige, please. So mauto ang amo ang na discuss kagahapon, no. There was nagpasalamat kay ko Sir Paul kay tungod aning ordinansa nakita nato nga nagkahiusa ang ato ang barangay, nagkahiusa ang ato ang syudad, no, ang atong mga city officials na mapa-kuan gini siya, mapa-implement gini siya successfully. So, tungod atong, there was a debate, but the debate is not about quarreling or naglalis, no? Pero it was an event of exchanging of wise ideas and nanggawas yun ang mga wisdom sa ato ang council, sa ato ang mga barangay kapitan na nadungog nato ang ilahang mga individual mga concerns. So na-focus gid ta sa pagpaminaw sa ilahang side pod. So I would just like to take this opportunity to appreciate, no, first. Please. Pwede Sir Paul. Medyo taas-as pero worth mentioning. Kining sa sugyot ni or sa suggestion or sa wisdom ni Honorable, magsugod ko ni Sige. Honorable Sancho Waminal, ingon siya nga kani nga ordinansa kinahanglan ni kita mga barangay kapitan, kita sa barangay magkahiusa gyud makilahok, no, involvement to make this ordinance successful, effective. Ingon siya nga naghatag pagani siya nga ang costing anang problemahan man gyud, no, na murag na overwhelm siguro ang ato ang mga barangay kapitan nga unsa nang dog pound facility, kinahanglan ba na siya nga top of the line or unsa ron nga unsa ni nga design. Pero ingon siya nga about 20,000 pwede na ka maka-establish, maka-construct og temporary dog pound. So moto yung gipasabot nga ato gyud ning lihukon, ato gyud ning ma-involve gyud ta ani para ni sa syudad. So sunod na pod, no, naiingon na pod si Konsehal Lorly Fuentes nga kinahanglan lang gyud ni siya og interest and willingness, no, nga naay problema pero masulbad gyud ang tanan problema, pangitaan og solusyon. Then gi-demonstrate pa gyud ni Konsehal Kathleen nga unsa ra kadak-a ang standard nga dog pound doesn't have to be very large or very spacious. Dayon ning offer ning kuan siya insight nga we can always use supplementary budget in case as of this time wala pa gyud. So we can in the future pwede naman ta mo gamit og supplemental budget. So and next si Konsehal Junjun sa akin ingon siya nga nganong matay up man ta aning ordinansa matay up man ta sa kwarta, sa dog pound, sa costing, ang paghimo, sa funding, no? Ang importante ani ang ordinansa nga makatabang sa ato ang syudad. Tumutoy gipasabot sa niya nga unsay
I mean, ning suggested siya nga maybe kung dili kaya ninyo ang 3 days nga mo keep sa dog. So pwede ninyo 2 days. Pwede 1 day within 24 hours tawag na dayon ang vet. Which ang ato ang vet I is so much willing good kaayo nga mo assist no sa ato ang mga barangay. Nagproblema ang barangay unsaon nila pagdakop, unsay training. So wala gyud problema ang atong city vet. Willing sila nga mo conduct og education campaign, training sa seminars para sa kaning handling of dogs nga dili pod sa maka-violate sa Animal Welfare Act. So ang point gani pod ni City Vet Dr. Calyaw nga dili kita mag-focus sa kaning pagdakop. Kay this ordinance is not about only pagdakop but kaning registration of the dogs and cats in the household. Kay matud pa ni Konsehal Archie Romero, kung naay registration, kung makabalo ang mga residente aning balaod, lesser na ang stray dogs, so lesser na ang dakop. Exactly. Diba? No? Exactly. So naa siya kanang analogy ba nga pasabot sa ato ang mga barangay kapitan. So ang importante ani kay marehistro nimo imong dog and then pa-recorded siya and then kabalo na ka ang responsibility nimo as pet owner nga dili day nimo pasagdan nga makagawas imong iro without your supervision. Kay kani siya mo ni ang mga disgrasya, mga outcomes nga mahitabo. So mo to nga grabe ang exchange of ideas. In the end, nagkahiusa ra gyud ang mga barangay kapitan, nakasabot ra gyud sila sa ilahang responsibilities nga dili siya ingon nga di tahasan nga magdakop lang gyud mo perme. Dili ingon pasabot nga everyday magdakop. Dili pasabot nga kung walay dagop law si imuhang barangay. So muna ang giingon ni Dr. Sunico, dili man ni siya contest. No, but this is a preventive measure to address sa kaning persistent problem nato nga sa kining stray dogs kay dili lang ka makapaak, maka-cause of accident, hugaw siya sa atong palibot. Yeah, exactly. Okay, appeal sa atong ordinansa. Yes, appeal sa atong ordinansa nga ikaw as pet owner kung mo suroy ka i-walk nimo imong iro and then defecate sila sa public. Ay, dili biyaan. Di ba? Dili biyaan. Dili tuyo nga ipagawas nato kay aron maka-defecate, aron maka-urinate sila sa gawas, dili sa ato ang balay. Imo ginang hipuson kay kuan man pud siya, kanang hugaw man pud siya, unhygienic man pud siya sa ato ang public health. Igsoon. And then sige. Kinahanglan jud ni siya nga balaod because ang atong cases sa rabies shots kaning nga paakan, di ba? Naka-mention ka og data. How many in one day? 3 or 10 ba to? Ang average nga number of patients nga nagpa-shots of anti-rabies. And then limited ang source sa ato ang gobyerno for free rabies vaccine. So dili na to i-tolerate nga naabitaw gobyerno, naabitaw CHO, naabitaw MARS, nga makuan na to anyway, PhilHealth bitaw covered food. Dili na magsalig nga magpapaak na lang po tag-iro. Kay tungod na ay anti-rabies free vaccine, limited ang ato ang vaccine. And it's expensive. And also preservation of public health and maintenance of safety sa public. Okay. Igsoon ang atong gikauban exclusive sa itong program, si City Councilor Cecil Yuko, ang proponent may labot na ining ordinansa as to the pet handling and of course as to the regulation of kanang nakay iring ba. Cons, unsa bay salient features ordinansa nakahisgot ka og iparehistro, nganong iparehistro tuod? Yes, naa sa Anti-Rabies Act
na all dogs and cats shall be registered sa ato ang city vet for vaccine shots. Kay dili pwede nga magbuhi tag-iro, nga buhian ra po di ay nato or without vaccine shots. Kay lagi dangerous ang rabies. So kinahanglan nga irehistro na siya. And with this, ang ato ang local ordinance nag-ingon nga naatay fee of 100 pesos per head sa per animal. One time. One time payment lang na. Until the lifetime Sa iro of o sa iring. the dog or the pet. Ana. Then recorded ang vaccine shots. Kay if you will go to our city vet to avail of the veterinary services para sa pangitaon to. pet, yes, pangitaon to siya. Actually, gibuhat na sa ato ang city vet. Na sila mga records. Pero dili lagi nila matubang tanan. Maatubang ang tanan 51 ka barangays. Imagine. And then niingon si Cons Carlo Moralion nila nga katong last year pa nila nga nag-start sila og registering the dogs. Palista lang ganito, patoy bayad. 20,000 na gani ang ilahang nasa come up nga lista. And it is estimated nga there are 80,000 dogs na may labot ang cats. There is atong usamis. No, so we really need to control it. And napapong ko i-share, Sir Paul, niingon tong usa ka, actually uban barangay, nagpuan na sila ani, nag-initiate na sila ani. I just even know from Barangay Kapitan Alejandro Purgatorio nga sa Cavite nga naana din sila barangay ordinance nga magmulta og 500 pesos which was approved by the Sanggunian 2 years ago. 500 pesos kung ang imong pet makagawas or unleash bitaw na mapasagdahan nimo. Wa nimo hikti. Wa nimo hikti, wa nimo gisulod sa inyong balay or inana 500 pesos ang ilahang multa. So karon wala gid daw kuno stray dogs sa Cavite. And he was even inviting adto mo sa Cavite, mag-jogging mo didto, mag-unsa mo didto, wala gyud iro nga mugukod ninyo nga laaw. So with that initiative, pwede di ay kaayo. Walay dakop. Kay responsible man ang pet owner. Correct. It's just a matter of educating, informing the right mga tips and yun actually procedures. Cons, actually pardon me for interjecting. Ang nasimple nga nasabtan nako, ang sugyot balaod nun nga imong giduso dili pagsilot ni kinsa man kundi teaching us how to be more responsible enough sa atong mga pets. Yes, Sir Paul, exactly. That is why naatay penalty clause dito kay sometimes naamagyoy mga tao nga dili mo tagam sa first warning. So we really need to apply and to use to put ngipon lagi sa ato ang balaod. I see. So kagahapon it ends well. What would happen next week? Yes, it is scheduled already to be passed on Monday, this coming Monday, because Monday is the first Monday of the month, and our session falls on that day. It will be passed to second and hopefully final reading after all the final revisions. And from yesterday, there was only really slight revisions, like moratorium instead of 3 months, we allowed 6 months. No, katong gi-report ni Sir Dicena na 6 months ang ato ang moratorium to give time in the preparation of the cages and information drive and training sa ato ang mga BPAT or focal person, animal control focal person in each barangay. And then pero it doesn't mean
dili pa magsugod ang registration. Magsugod na ang registration within that period. Pero ang strict, ang strict catching of stray dogs, natay moratorium nga 6 months, no? Pero kung naana mo yung impounding facility sa barangay, pwede na gud siya nga ma-implement. Kung wisgotag, pwede na gud siya masugdan. Kung wisgotag moratorium, Cons Cecil, what does it mean? Natay mura og like for example that 6 months period, no, nga to start the information dissemination, and after 6 months kinahanglan strictly imposed na gid to siya. Ayha pa. Pero like the penalties, like the penalties, sige, impounding of the dogs, and then we also had a little adjustments, like instead of keeping the dogs sa barangay pilak adlaw for a maximum of 3 days, so pwede ra gyud siyang himuon nato og maximum of 2 days or within 24 hours, since the vet nagpasalig sila nga just call us or ihatod ninyo dire sa city vet ang inyong pets mintras wala pa gyud moy standard nga pounding facility. Pwede na gyud ayon ninyo within 24 hours nga tawgon mi or ihatod dire ang kanang animals, and kanang posting for adoption before the disposal of the dogs. Mo count na siya dito na sa city vet gihapon. Sige, parehas ka 20 ampong ni Kapitan Purgatorio o ay problema dito kay locally o sa ilang barangay level ilan naman ning gi-adapt. Ang nakita lang siguro na akong problema katurang way mga tag-iya o binuhian nga mga iro. But those katong naay tag-iya ay siyempre normal man na nato og nay iro nato makabuhi pangitaon man nato na, di ba? Yes, exactly, Sir Paul. So this ordinance will teach sa mga tao nga dili pa magpataka og buhi og iro, dili pasabot nga atong iro once nga gusto na nato makita nato sa street, o sige dadun na lang na nato sa balay, ang mga iring dadun na lang nato sa balay, dili pasabot nga tama na din ang responsibility. You have to be responsible for their vaccine shots, for their kanang neuter and kanang isa spay, no? Kay aron ma-control ang population sa mga iro ug iring. In fact, naisa ka barangay nga ning share siya nga pagpasabot nila kuno adtong kani nga ordinance during the second reading pa lang to during the public not the second reading, the public hearing pa lang, after the public hearing. Gipasabot na din nila sa ilang barangay. Daghan na kuno kaayo pong mga pet owners nga gisurrender nila sa barangay kapitan. Daghan naman day kay ni among iro, na naman day registration, among iring 20 ka buo, na naman day registration, amo na lang ni i-surrender kay actually dili day sayon nga magpa-injection pa man day sa ani, magpa-vaccine pa man day sa ani. So daghan man day kay tagbuhaton, so ilang gi-surrender ang ilang mga pets to the city vet for adoption. Si city vet na ang mangita arrange na sa kanang ingon ana nga kanang pamaagi. Sige. That being said, unsay panawagan nimo sa mga naminaw na to, gatan-aw na to nga katawhan dinis ato sa dakbayan sa Ozamis? Go ahead please. Kabalo ko daghan kaayo during pag-pass ani sa first reading pa lang, daghan na kaayo ang mga tao ning comment na we really need this ordinance. No, daghan sila positive nga mga remarks nga may na lang gyud kay naa na gyud tay insakto nga ordinansa para ani. So ang ako ang information, ako ang ma-share is that we will continue to work together. Kaya this is not a problem of just one person. Kini atong kining problema dili sa barangay lang pod nga problema, kundi kitang tanan dapat mag-cooperate
make our city progress nga in fact gyud nga asenso dili lang kay the absence of crime but the presence of an orderly well managed city sa diri sa Osamis. Thank you. Cons, as usual, thank you and privileged to talk to you today. Salamat, may bundag.